Sa gabing sumabog ang liwanag sa kabanatuan, bumukas ang piitan at mahigit 500 ang kumawala mula sa imposible. Sa huling bahagi ng Enero 1945, nanahimik ang kapatagang palayan ng Nueva Ecija sa ilalim ng malamig na hangin, at sa kabila ng katahimikan ay umuugong ang balita ng pag-atras ng mga sundalong Hapones. Sa gilid ng kabanatuan, naroroon ang kampo ng mga bihag ng digmaan, mga lalaki na dating malalakas. Ngayon inamumutla, payat, at may mga hakbang na mabagal. Sila ang mga nakaligtas sa Bataan at Corregidor, mga tao na tumagal sa gutom, sakit, at matitinding pagsubok. Nakatayo ang mga tore ng bantay, may mga barbed wire na parang matinik na palumpong ng bakal, at mga rutang tila walang pagtataguan. Sa araw, ang taniman ng palay ay mukhang payapa. Sa gabi, ito'y bukas na teatro kung saan ang bawat pagkilos ay nakikita kapag may munting pagkakamali. Dito idinisenyo ang isang pagsagip na sinabing imposible, ngunit kailangan. Nababalot ang kampo sa banta ng isang utos. Kapag sumirit ang panganib, maaaring patayin ang mga bihag bago pa man sila maabot ng sinuman. Nakasabit sa hangin ang aral mula sa Palawan, kung saan may mga ulat ng mga bihag na sinunog at pinagpapatay. Ang anino ng pangyayaring iyon ang nagtulak sa mga nagbabalak sa kabanatuan na kumilos kaagad. Kung maantala, maaaring mahuli ang lahat. Kung magmadali ng walang plano, masasayang ang pagkakataon. Sa pagitan ng dalawang panganib na ito, pumagitna ang disiplina at maingat na pag-iisip. Dumating sa tanawing ito ang iba't ibang puwersa. Ang 6th Ranger Battalion mula sa Estados Unidos, mga Alamo Scouts na sanay sa lihim na pagsisiyasat, at mga gerilyang Pilipino na kabisado ang bawat tipilapil, tulay, at kubo sa paligid. Nandoon si Lieutenant Scholars Henry Mucci na naging puno ng operasyon, kasama si Captain Robert Prince na kilala sa malinaw na pagpaplano. Nariyan din ang mga Pilipinong pinunong gerilya na sina Kaptanan Juan Pajota at Kaptanar Eduardo Hoson na may hawak na mahalagang gawain sa mga tulay at kalsada. Sa anino, kumikilos ang Alamo Scouts, sina opisyal at tauhan na marunong magtago, magmasid at magdala ng liwanag ng impormasyon. At sa mas malalalim na ugat ng lipunan, naroon ang mga taga-baryo, mga magsasaka, mga ina, mga batang tagapagbalita at mga kutsero ng kariton na sapat ang tapang na magdala ng mga nanghihinang bihag sa kaligtasan. Bago pa man sumiklab ang kilos, sinukat muna ang mapanganib na eksena. Nakapaligid sa kampo ang palayan lantad at mababa. Kapag gumapang ang sinuman, madalas ito imababaka sa paggalaw ng dahon o sa munting pagkislap ng ilaw sa walang habas na dilim. Ang mga tore ng bantay ay may tanaw sa 4 na sulok. Sapat ang distansya upang mapansin ang hindi karaniwang pagkilos. Sapat ang taas upang maulinigan ang kakaibang tunog. At sa loob ng kampo, ang mga bihag ay mahihinang katawan na maaaring hindi makatakbo kung biglang sumiklab ang paglusob. Ang tanong, paano makalalapit ng hindi napapansin? Paano makapagbibigay ng pagkakataong makatayo, makalabas at makatakbo ang mga taong halos walang lakas? Nagsimula ang lihim na reconnaissance. Ang mga scouts ay sumuot sa kubo sa tapat ng kampo, parang aninong natutong huminga ng dahan-dahan. Minapa nila ang linya ng telepono, ang daloy ng pag-iinspeksyon, ang mga oras na inaantok ang mga bantay, at ang anyo ng bakod na bakal. Natuklasan nila kung saan maluwag, kung saan matitigas ang espasyo, at kung aling daan ang maaaring pagapangin ng maraming tao kapag nagsimula ang pag-alis. Sa tabi ng mga datos na ito, ipinasok sa plano ang paglinlang mula sa langit. Ang P-61 Black Widow, isang night fighter na kayang umingay at bumuntot sa kalawakan, parang kulog na pumupunit sa katahimikan upang mahila ang tingin ng mga bantay. Sa oras ng paglusob, sisiklab ito ng mababa, hindi upang umatake, kundi upang agawin ang atensyon.
upang igapos ang mga mata ng mga bantay sa itaas, samantalang sa ibaba ay gumagapang ang mga taong nakalahad ang buhay. Pinaghatian ang mga papel. Si Muchi at ang mga ranger ang responsable sa mismong pagsalakay sa kampo, ang pagpasok, ang pagtanggal sa mga bantay, at ang mabilis na pag-utos sa mga bihag na sumunod sa linya palabas. Si Prince ang magtutulak ng eksaktong pagkakasunod-sunod, kung saan dudunggol, saan iikot, at paano ipoposisyon ang mga tao para walang ligaw na sandali. Sina Hyota at Yoson naman ay may kanya-kanyang harang sa mga kalsada at tulay, lalo na sa tulay ng kabu at mga landas patungo sa kampo. Layunin nilang pigilin ang anumang Japanese reinforcements na maaaring sumulpot kapag nagsimula na ang paglusob. Sa huli, isang impormal ngunit organisadong field hospital sa Platero ang maghahanda ng simpleng lunas tubig, pagkain, tela lahat ng maaaring magpabalik ng lakas sa mga nailigtas na halos hindi makatayo. Dumating ang takipsilim na parang kumot na kulay abo. Ang hangin ay may bahid na amoy ng tuyong dayami at ang palayan ay kumikislap sa munting hamog. Dito umikot ang orasan. Nang magsimulang gumapang ang mga tauhan, mahigpit ang utos. Walang kaluskos na higit sa kailangan, walang pihit na hindi pinag-isipan. Kinapkap ang lupa para hindi madulas, tinantiyang mabuti ang bawat pagitan ng pilapil, at inalala ang marka ng bawat hakbang. Sa malayo, kaluskos lamang ng isang insekto ang naririnig. Sa malapit, tibok ng mga dibdib. Ang isang maling sinyas ay maaaring magpaulan ng bala, ngunit sa isip ng bawat gumagapang ay iisa. Doon sa loob, may mga taong naghihintay, at ang paghihintay ay may hangganan. Bago ang punto de peligro, hinubog pa ang plano. Sa oras na itinaas ng P-61 na ang atensyon ng mga bantay, papasok ang assault team sa gate at sa mga tore, uulanin ng eksaktong kilos ang mga pwesto ng bantay at magbubukas ng lagusan palabas. Sabay nakikilos ang mga blocking force ni Hyota at Yoson, aagaw sa tulay at kalsada, at hihilahin sa pakikipagputukan ang sinumang paparating. Sa tapat, may mga karitong kalabaw na inihanda ng mga taga-Platero, mga kariton na puno ng banig at kumot, handang magsakay ng mga bihag na hindi makalakad. May nakalagay na tubig at kaunting pagkain, sapat para maiangat ang ulo, sapat para makapagpatuloy. Nasa ilalim ng ulap ang pangamba. Paano kung biglang lumitaw ang isang truck ng kaaway? Paano kung napansin ang paggapang? At kung sakali, may plano para sa biglang pag-atras? Sa kabila ng mga tanong, nanatili ang gaang ng kilos, parang sayaw na itinugma sa sipol ng hangin. Sa mga mata ni Muchi at Prince, malinaw ang takbo ng mga sandali. Sa kamay ni Hyota at Yoson, andoon ang responsibilidad na pigilin ang unos na paparating. Sa puso ng mga taga-baryo, naroon ang tahimik na dasal. Nagkait ng liwanag ang gabi. Sumugod ang mga segundo sa loob ng mga minuto. Ang mga minuto ay umayos sa isang linya na parang dahon ng palay na sinusundan ng hininga. At sa sandaling itinaas ang ingay sa langit, nagsimulang gumalaw ang mga puwersa sa lupa. Nagbukas ang pagkakataon, at sa pagitan ng takot at disiplina, sumirit ang unang hakbang. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Sa paglapit sa kampo, tumalima ang assault team sa maayos na tanda. Nilapitan ang mga tore, tinukoy ang mga bantay, at sa tahimik na ilang segundo, ipinatupad ang pagsugpo mabilis, maiksi at sapat para hindi na makatawag pansin. Sa may gate, nagbukas ang lagusan. Sa loob, naroon ang mga kulungang yari sa kahoy at bakal. Naroon ang amoy ng mahabang pagkakakulong.
Nang masilaya ng mga bihag ang mga dayo na kaalyado, may mga matang kumislap, hindi dahil sa liwanag ng buwan, kundi dahil may pag-asang dumating. Ang ilan ay sumubok bumangon, ang iba ay kumapit sa mga poste. Ang boses ng isang ranger, mahinahon ngunit matatag, ay nag-utos. Huwag magmatigas, sumunod sa linya, may sasakay sa mga kariton. Ipinaliwanag kung saan dadaan at kung bakit kailangang bilisan ng maingat. Sa mga ganyang sandali, ang maikling salita ay parang lubid na hinahawakan ng isang taong nasa bingit ng pagod. Habang abala sa loob, sumiklab ang unang paggulong ng labanan sa mga labas na kalsada. Sa tulay ng Kabu, tahimik na inantabayanan ni Payota at ng kanyang mga tauhan ang pagdating ng anumang puwersa ng Hapones. Inayos nila ang posisyon, tinanim ang mga pasabog kung kinakailangan, at hinabi ang V-shaped choke point na magpapatigil sa una at pangalawang sasakyan. Kapag pumutok, ang landas ay magiging bitag. Sa ibang dako, si Joson ay nagtayo ng roadblock, mga punong kinalbo, mga piraso ng kahoy at lupa na sadyang humahadlang, at mga posisyong madaling gawa ng putok at atras kapag kinakailangan. Ang dalawang harang na ito ay parang dalawang kamay na humahawak sa bungad ng pinto, walang makalusot nang hindi napapansin. Samantala, ang P-61 ay naglaro sa himpapawid. Hindi ito dumapo, hindi ito nagbagsak ng bomba. Ngunit sa kanyang ingay, napalingon ang ulo ng mga hindi nakakakita sa lupa. Ang ginagawang pandaraya ay hindi sa halatang atake, kundi sa pagkuha ng atensyon. Sa ibaba, umusad ang mga nakaplanong kilos. Kapag ang isang tore ay tumahimik, ang susunod ay susunod. Kapag ang isang gate ay nabuksan, ang daraanan ay papalawakin. Ang bawat galaw ay nakatali sa oras, ngunit ang oras mismo ay tila nagpapabagal dahil sa konsentrasyon ng lahat. Sa loob ng kampo, lumapit ang tulong. May dalang kumot, may dalang tubig, may mga sandalyas o tsinelas na napulot mula sa kung saan. Inalalayan ang mga bihag, isang braso sa balikat, isang kamay sa bewang, may lumakad, may hindi makalakad. Ang mga hindi makatayo ay inilagay sa improbisadong dalang hita ng banig, inilapit sa gate at inilipat sa mga kariton. Ang mga karitong kalabaw, ordinaryo, sa araw-araw na bukid, ay nag-anyong ambulansya ng pag-asa. Ang mga kutsero ay nagmaniobra sa dilim, inuuna ang tahimik na hakbang kaysa sa mabilis na kaluskos. Sa labas, umihip ang palatandaan ng pagbabago. Narinig ang pagputok sa may tulay. Unang sumabog ang harang, nagtilian ang bakal. At sa sumunod na sandali, ipinakilala ng mga gerilya ang kanilang tapang. Ang unang sasakyang Hapones na umarangkada ay biglang napahinto. Sa pagsunod ng sumunod, naipit ang ruta. Dito pumailan lang ang taktikang V-shaped. Sa harap, may pasabog. Sa gilid, may putok. At sa likuran, may bala na tumutulak pabalik. Sapat ang kalituhan para manlabo ang pasok ng tulong. At habang nangyayari ito, ang mga bihag sa kampo ay nagsisimula ng ilabas. Ang paglabas ay hindi parang takbuhan sa pelikula. Ito isadyang mabagal, maingat, at puno ng bulong na tugon. Sa mga mas malakas, may paalala na tumulong maghatak ng banig. Sa mga mas mahina, may dalang tubig na sinisipsip paunti-unti. Sa mga hindi makagalaw, may kamay na nakahawak sa pulso at tinatanong ng mata kung kaya pa. Hindi kailangan ang maraming salita. Ang pakay ay malinaw. Mailabas ang lahat hanggat maaari. Sa mga segundo na iyon, ang pinakasimpleng utos dito, dahan-dahan, hawak ang naging musika ng pag-ahon. Minsan, humaamba ang panganib mula sa loob kapag may kaluskos na hindi inaasahan. Ngunit pagdaka, tumugon ang disiplina. Nagbabantay sa mga gilid ang mga ranger, pinakikinggan ang bakas ng yabag, binabantayan ang mga sulok ng mga barong-barong. Sa pagkakataong may tatawid na grupo, sumisipol ng mahina ang tagabigay ng senyas. Makikitang nagkatinginan ang dalawa
o 3, at saka muling aabante. Lumalim ang gabi at sa lilim ng mga palay, nagsimulang dumaan ang mahabang hanay, mga bihag na nakakapit sa isa't isa, mga kariton na may nakahigang 2 tao sa bawat banig, at mga tauhang gumagabay sa gilid. Sa di kalayuan, dumaan sa likaw ng kalsada ang isang bayang tulog. Sa iba, may kumikindat na ilaw mula sa mga lamparang langis. Kapag may aso, kinakalma ito ng kilalang boses. Kapag may kawayan na sumisipol, hinahawakan ito upang hindi tumama sa ulo ng sinumang nakahiga. Sa tulay ng Kabu, humaba ang putukan. Pinilit ng ilang sasakyan na sumulong. Ngunit ang mga gerilya ay nakakubli, nakaayos sa hugis na alam nilang pabor sa kanila. Sa bawat pagtatangkang pumasok, may sagot na pumipigil. Ang hangarin ay hindi makipagpaligsahan ng sandata, kundi agawin ang oras. Kung matagalan ang kalsada roon, mas malayo ang tulong ng kaaway, mas malaki ang tyansa na makalayo ang hanay ng mga iniligtas. Sa kalsadang binabantayan ni Joson, ganito rin ang taktika: ayusin ang pagbagal, iposisyon ang putok, at kapag natapos ang ginawang layunin, marunong umatras. Hindi kailangang ubusin ang bala. Ang mahalaga ay ipahintulot sa buhay ang daan patalavera. Sa isang dako, maaari ring may mga gwardyang hapon na naghahanap ng palatandaan. Ngunit sa dami ng sangang landas, sa uso ng hangin, at sa liwanag na naglalaro sa ibabaw ng palay, nagkamali sila ng akala kung saan dapat tumungo. Maya-maya, lumitaw ang usapin sa isang baryo. Naroon ang mga armadong kasapi ng isang kilusang disaklaw ng alyado. Sa gitna ng tensyon, lumapit ang isang kinatawan ng gerilya. Bit-bit ang boses na hindi mataas. Hindi rin mahina, isang boses na may timbang. Ipinaliwanag ang layunin, hindi pag-aagawa ng lugar, kundi ang pagdaan ng mga taong matatanda, may sakit at gutom, para sa isang gabi na ito lamang hihingi ng daan. May pahiwatig din ng paninindigan na kung papigilin ang hanay, may magtatanggol. Sa dulo, nanaig ang kombinasyon ng salita at posisyon. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang hanay. Sa ganitong tagpo, malinaw na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa mas malakas na baril. Madalas, nasa husay makiusap at umakto ng mahinahon sa panganib. Habang papalapit sa platero, mas naging malinaw ang layon. May mga taong aabutin saan maaaring bigyan ng unang lunas. Ang hanay ay puhitan ng tubig na ipinamamahagi ng mga taga-baryo. May mainit na sabaw sa ilang kubo. May malinis na tela para sa mga sugat. May isang lalaking bihag na tinapik ang balikat ng naghatid sa kaniya. Sa kariton mahina, ngunit may pasasalamat sa mata. May isang matandang bihag na sinubukang tumayo, ngunit saka naupo ulit habang inaayos ang sinturon na maluwag na sa kanyang payat na baywang. May isang kabataang sundalo mula sa alyado na inabutan ng bata ng niyog na may butas, na parang maliit na tasa ng pag-asa. Ngumiti ang sundalo, at ang batang nag-abot ay ngumiti rin. Sa mga sandaling ito, ang tanong ay hindi na kung posible ang pagsagip, kundi kung gaano karami ang maaabot bago sumikat ang araw. Sa bawat metro, nananawagan ang oras. Sa bawat hinto, alam ng lahat na napipilas ang tiktak ng mga segundo na parang pahinga ng hininga. Nang matapos ang pinakamapanganib na bahagi, umikot ang kwento sa mga mukha ng mga nakaligtas. May isang guro na dating nagturo sa isang paaralan, malapit sa dagat, na nagsabing, kung makabalik man sa silid-aralan, ikukwento niya kung paano ang maliit na liwanag ay kayang buksan ang pinto ng gabi. May isang sundalo na may dating malapad na balikat, ngunit ngayo ibuto balat, na nagsalitang parang bulong. Hindi nagagawa ng alamat ang sakit. Sapat na ang malaman na may mga taong hindi tumalikod. May isang ama na nakatitig sa palad, na parang iniisip kung paano muling hahaplusin ang buhok ng anak kapag natapos ang unos. Ang mga tinig na ito ay hindi sigaw.
mga salitang maiksi, mga mata na nagsasalita, at mga patlang sa pagitan ng hinga na nagkukwento kung ano ang ibig sabihin ng numinipis na oras sa isang tao. Sa paglalim ng gabi at paglapit sa Talavera, nakita ang lugar kung saan naghintay ang mga kasama. Dito, isa-isang binigyan ng unang lunas ang mga dumating. May tubig na malinis, may sabong hindi malakas ang amoy, may tuwalya. Sa isang dulo, may bagong uniforme para sa iilan. Sa iba, may panyong inilagay sa leeg para hindi ginawin. Ang pinakamaliit na ginhawa ay nagmistulang malaking tulay pabalik sa pagiging tao. Para sa matagal na panahong natapos sa kulungan, ang unang paligo ay parang pagbangon mula sa bangungot. At nang maramdaman ang init ng tubig sa balat, may mga matang pumikit, parang nakatagpo ng sariling kama matapos ang napakahabang biyahe. Sa kabila ng pagdiriwang, tinanggap ang katotohanan na may ilan na hindi naabutan, may ilan ding nasugatan sa paglusob, at may iilang kasama mula sa alyado na hindi na makababalik. Ang bilang ay hindi kailanman perpekto sa gitna ng digmaan. Ngunit malinaw ang payo ng mga lider. Kapag nagsalita ukol sa dami, gumamit ng salitang mahigit 500. Sa ganitong paraan, nirerespeto ang iba't ibang tala at iniiwasan ang pag-angkin sa isang eksaktong numero na maaaring iba ang pinagmulan. Ang mahalaga ay hindi ang pusta sa isang digit, kundi ang pag-unawa sa lawak ng nailigtas at sa bigat ng mga sakripisyo upang ito maisakatuparan. Kapag tinitigan mula sa itaas, makikita ang mga dahilan ng tagumpay. Una, sorpresa. Ang paglusob ay dinala sa labas ng inaasahan, sa oras at paraan na humila ng mata kung saan di mahalaga. Ikalawa, paglinlang. Ang eroplano na umaliw sa pandinig ng mga bantay ay naging tulay para hindi nila makita ang paggapang sa lupa. Ikatlo, lokal na intel. Ang mga gerilya at taga-baryo ang totoong mapa ng lugar. Sila ang nagturo kung anong pilapil ang mababa, aling kalsada ang malubak, aling kubo ang may aso na madaling tumahol. Ikaapat, pagsasanib ng puwersa. Hindi lamang sundalo ang gumalaw, kumilos ang komunidad. At panghuli, paglalagay ng lunas, ang field hospital sa Platero at ang maagang paghahanda ng tubig at pagkain ay nagsalba sa maraming tao, sa banayad at tuloy-tuloy na paraan. Sa mga susunod na araw, kumalat ang balita. Tumimo sa mga pandinig ang ideya na ang imposible ay maaaring mabuksan basta't may saglit na liwanag at maraming kamay na magsasabay. Sa mga baryo, ikinuwento kung paanong ang mga karitong kalabaw pang-araro sa karaniwan ay naging sasakyan ng pag-asa. Sa mga pahayagan, inilathala kung paano nakinabang ang kaluluwa ng buong pagkilos sa husay ng planong militar at sa tapang ng mga sibilyan. Ang larawang lumitaw ay hindi ng iisang bayani, kundi ng magkakadugtong na kamay. Ang kamay ng pinuno, ang kamay ng gerilya, ang kamay ng kutsero, at ang kamay ng batang nag-abot ng niyog. Kung sisilipin sa higit na malawak na daigdig ng kasaysayan, umat man ang tagpo sa mahabang linya mula 1896 hanggang 1946. Sa una, may apoy ng rebolusyon. Sa gitna, may bagyong pandaigdig na nagsubok sa buong kapuluan, mga lungsod na binumba, mga gubat na tinahak, at mga taong humawak sa dangal kahit parang mawawala na ang lahat. At sa dulo, may kalayaan na naabot hindi bilang regalo, kundi bilang bunga ng sunod-sunod na kapasyahan, pakikipaglaban at pag-asa. Ang Kabanatuan Rescue ay tila ilaw sa kalagitnaan ng saplot ng gabi, isang sandaling napatunayan na ang kapangyarihan ng ugnayan ng mga hukbo at komunidad ay kayang magdala ng mga tao mula sa bingit. Sumulpot ang tanong, paano ito naiiba sa palabas sa sine? Ang sagot ay simple. Sa pelikula, ang takbuhan ay mabilis. Ang mga putok ay magkakasunod na parang tugtog. Sa tunay na buhay, ang pag-ahon ay madalas mabagal, puno ng bulong, at pinapatakbo ng mga tao na hindi naghahanap ng kamera.
Kapag may alamat na lumampas sa datos, kailangang ibalik sa totoong rekordo ang mga pangalan ng kumilos, ang disiplina ng oras, ang pagkatuto mula sa mapapait na pangyayari tulad ng sa Palawan, at ang tapat na pagbanggit sa mga hindi naisalba. Sa ganito lang nasusukat ang tagumpay. Hindi sa dami ng eksenang nakakaantig, kundi sa lawak ng mga buhay na naiangat. Sa pagbabalik tanaw sa gabing iyon, mabubuo ang larawan. Sa taas, may eroplano na tila bituin na malapit sa lupa. Umiindayog ang ugong na parang kumpas. Sa ibaba, may mga aninong gumagapang. May kamay na kumakapit sa katawan ng isang kaibigan. May bibig na naguutos ng maikli. May mata na tumitingin sa liwanag ng palad. Sa may tulay, may putok na parang kulog. May usok na sumisingaw sa hangin. May kalsadang biglang naging pader sa mga hindi imbitado. Sa gilid ng baryo, may pakiusap na tinanggap at tensyong humupa. Sa kariton, may dalawang taong nakahiga. May banig na umuuga sa bawat lubak. At may kalabaw na kumikilos na parang alam ang direksyon ng pag-asa. Sa pagtatapos, may paligong tubig na dumaloy sa balat, may unipormeng ipinutong sa balikat, at may pagtingalang tahimik na nagsasabing buhay pa. Pinakamahalaga, may mga aral na maiuuwi ang sinumang makikinig. Ang liwanag ay hindi laging sikat ng araw. Madalas, ito'y gabing punong-puno ng plano at tapang. Ang imposible ay hindi biglaang rumurunong. Ito iinihahanda, minamapa, hinihimay, at pinapatakbo ng mga taong handang gawin ang dapat. At ang kalayaan ay hindi basta dumarating. Ito'y pinaghahatiran ng tubig at tinapay, ng lakas ng braso at pagkilala sa isa't isa. Sa kabanatuan, binuksan ang piitan. Sa kabuuan ng bansa, tumakbo ang liwanag. Sa pag-unawa pa sa buong larawan, mahalagang balikan ang mga taong gumalaw sa dilim at liwanag ng operasyong ito. Si Lieutenant Colonel Henry Mucci ay kilala sa disiplina na hindi nagbubunga ng takot, kundi ng tiwala. Bago pumutok ang operasyon, binuo niya ang isang kultura sa Hanay na nagpapahalaga sa kalmadong kilos. Walang puwersahang salita, walang higit na pagpapakitang gilas. Ang prioridad ay buhay ng mga bihag hindi bilang numero, kundi bilang mga taong magbabalik sa pamilya at sa lipunan. Sa tabi niya, si Captain Robert Prince, tahimik at masinsin sa detalye. Ang kanyang papel ay ilagay ang bawat piraso ng plano sa lugar. Kung saan tatayo ang unang grupo, paano sisikuhin ang gate nang hindi magdudulot ng malakas na kalabog. Aling posisyon ang dapat puntiryahin upang bumagsak ang kuta ng bantay na hindi lalakas ang putok na maaaring gumising sa buong kampo. Sa pag-uusap ng dalawa, mababakas ang paghahalo ng kababaang loob at katatagan. Isang kombinasyon na bagay sa isang operasyong higit na umaasa sa oras, tahimik na galaw at tiwala. Sa loob ng lihim na paghahanda, mababanaag ang husay ng Alamo Scouts. Hindi sila laging nasa unahan ng balita, ngunit ang kanilang mga mata ang nagbigay daan sa lahat. Sa mga kubong kaharap ng kampo, nakikinig sila sa mga paa ng mga guwardya, sa regularidad ng pag-ikot, at sa tunog ng mga pinto. May mga palatandaan sa gabi na sila lamang ang makakahuli. Ang pagbabago sa ritmo ng yabag, ang isang haki ng ilaw na huminto ng mas matagal kaysa dati. Ang hilik na dumalang at biglang nagbalik sa dating bilis. Ang ganitong mga detalye ay tila maliit, ngunit sa operasyon, ito ang sukatan ng kapanatagan at panganib. Sa tulong nila, nalaman kung aling segmento ng bakod ang maaaring pasukin ng di agad mapapansin, at kung anong landas ang may pinakamaikling distansya sa pagitan ng bagong bukas na lagusan at ng pinakaligtas na ruta palabas ng kampo. Samantala, ang mga gerilyang Pilipino ay matagal ng kaagapay ng lupaing kilala nila. Sa pangunguna ni na Kapterang Juan Pajota at Kaptonan Eduardo Hoson, na isaayos ang mga harang na may dalawang layon.
ipagpaliban ang darating na tulong ng kaaway, at bigyan ng malinaw at tahimik na daan ang umaalis na hanay. Sa ilalim ng buwan at ulap, tinantiyan nila ang lakas ng tulay, ang lalim ng pampang, at ang nararapat na pwesto ng mga lalagyan ng pasabog. Ang kanilang kaalaman sa kalsadang binabawian ng ilaw tuwing hating gabi, sa pilapil na tuyo kapag ganitong buwan, at sa mga kubong ang aso ay hindi mahilig tumahol sa mga kilalang boses. Lahat ito inaging kalasag sa mga hindi inaasahang saglit. Ang koordinasyon sa mga taga-baryo ay hindi basta hingi ng pabor. Ito ay pagkilalang pangkapitbahay. Alam ng mga tao kung sino ang marunong magmaneho ng kariton sa madilim na eskinita, kung sino ang may lampas na lambat ng tela para gawing kumot, at kung sino ang may tubig na sapat para sa 2 dosenang baso sa isang iglap. Kung pag-uusapan ang mismong sandali ng paglusob, lalabas na ang disiplina ang unang sumalubong sa panganib. May iisang daloy. Kung may tunog sa itaas ang ugong ng eroplano, liliko ang paningin ng mga bantay, at saka dadaan ang mga aninong papasok. May ritmo ang kilos, isang tore, isang gate, isang kumpas ng kamay na nag-utos hindi sa malakas na tinig, kundi sa galaw na pinagkasunduan sa ensayo. Ang layunin ay bawasan ang biglaang ingay, putulin ang pagkakataong tumawag ang bantay, at likhain ang lagusan para sa daan-daang paa na mag-uunahan palabas. Sa dami ng dapat saluhin, ang pag-unawa sa takbo ng dami ay isang sining. Alinghanay ang unang ilalabas. Sino ang ilalagay sa kariton? At paano ipapailalim ang mga pinakamahina sa mga kamay na marunong magbuhat nang hindi sasakit ang mga buto? Sa labas ng kampo, ang tulay ng kabu ang naging malaking kwento ng pagbagal. Ang disenyong V-shaped choke point ay hindi lamang inilapat para pigilan ang pasok. Ginawa ito upang likhain ang kalituhan. Kapag napahinto ang unang sasakyan, mabubulabog ang pangalawa. Kapag hindi malinaw ang pinanggagalingan ng putok, maghahanap ang kalaban ng target at doon mawawala ang oras. Sa isang digmaan na binibilang ang segundo, ang 3 minuto ng pagkalito ay katumbas ng mahabang daan para sa mga paalis. Ang mga gerilya ay nagpalit ng posisyon kapag kailangan. Nag-ingat sa pagkilos na hindi lulutang sa dilim, at humugot ng lakas mula sa katotohanang ang katahimikan ng baryo ay ipinagtatanggol nila mula sa pagbabalik ng takot. Sa panig ni Joson, ang roadblock ay nagmistulang simpleng tumpok ng kahoy at lupa, ngunit ang likod nito ay taktikal na paglalagay ng mga mata at putok. Kapag may sinubok na sumalakay, sapat ang sagot para magpatigil at magpasiping muli ang kalaban. Kung masyado nang lumalapit ang panganib, marunong silang umatras sa susunod na posisyong nakahanda. Ang pagkilos na ito ay parang pag-asikaso ng ilaw sa gabi. Hindi kailangang pumutok ng malakas. Ang mahalaga ay makita ang daan at mapanatiling bukas para sa mga paalis. Kapag nasundan ang hanay habang lumalayo, unti-unting mapapansin ang komunidad na humahawak sa layon. Ang mga karitong kalabaw ay sumunod sa daloy ng ilog at pilapil. Bawat lubak ay pinakikiramdaman. Bawat kanto ay pinagpapasyahan. Sa mga hinto, may kabataang nag-aabot ng tubig. May matanda na naglalatag ng banig. May ina na nakatitig sa mga dumaraang mukhang sawi. Ipinapasa sa kanila ang dasal na tila walang salita. Ang paglikas ay hindi lamang militar. Ito ay sibiko. Hindi lamang mapa ng sundalo, kundi mapa ng mga tahanan at inang bayan. Sa pagitan ng baryo at kalsada, sumulpot ang saglit na tensyon sa harap ng armadong pangkat na may sariling layon. Sa ganitong tagpo, ang marangal na pananalita at matatag na tindig ang naging susi. May paliwanag na malinaw, may daang dapat buksan ngayong gabi para sa mga taong halos wala ng lakas. May palugit sa oras. Hindi ito pag-aagawan ng teritoryo, kundi isang paghingi ng daan para sa buhay. Nang makita ang linya ng mga kariton,
at makitang hindi sanib puwersa para sa opensiba kundi pag-ahon ng mahihina. Unti-unting nagluwag ang pagkakahawak sa mga sandata. Ang tensyon ay hindi sumabog. Ito ay napawi ng rason at pagtanaw sa kapakanan ng mga walang laban. Sa dulo ng ruta, umapaw ang talinghaga ng unang lunas. Ang tubig na dumaloy sa balat ng isang taong sanay sa alikabok at init ng kulungan ay nagmistulang unang umaga matapos ang mahabang gabi. Ang sabong hindi masangsang ay naging tanda ng pagbabalik sa normal na paghinga. Ang malinis na tela ay hindi lamang panakipsugat, kundi lapis na nagbubura ng mga bakas ng pagkalupig. May dumating na maliit na tasa ng lugaw na agad na ubos sa 3 higop, at sa pagitan ng mga higop, may luhang nag-ipon sa gilid ng mata ng isang bihag na parang biglang naalala ang lasa ng kusina. Sa tabi nito, may isang taong hinawakan ang medalya na nakuha niya sa nakaraang digmaan, hindi upang ipagmalaki, kundi upang alalahanin kung paano ang dangal ay isang bagay na maaari pa ring buuin kahit matapos masira ang katawan. Sa pagbalik ng lakas, nagkaroon ng puwang para sa mga boses ng nakaligtas. May boses na halos pabulong, naglalarawan ng araw na binilang sa pag-ikot ng mga anino sa sahig ng barong-barong. Umaga kung saan ang liwanag ay pumapasok sa bitak, tanghali kung kailan ang init ay matamlay, at hapon kung kailan may ambon ng pagod at pag-asa. May boses na mas malinaw, nagsasabing sa bawat pag-ikot ng gwardya, itinatago ang isang alaalang magbibigay lakas, mukha ng anak, pangalan ng asawa, o pangako sa sariling babalik. May boses na hikbi ang simula, ngunit kinalaunan ay umabot sa pantay na himig. Hindi kailangang maging sigaw upang maunawaan ang bigat ng pinagdaanan. Sapat na ang hininga na humahaba dahil sa ginhawang naramdaman matapos ang unang baso ng malinis na tubig. Kapag itinatanong kung ilan ang nailigtas, sagot ang mahigit 500, sapagkat sa gitna ng maraming ulat at reclaim na tala, makatarungan ang pagsukat na ito. May nagsasabing lampas 510, may iba namang mas mababa o mas mataas ng kaunti. Depende sa paraan ng pagbilang at sa panahon ng pagkakalap ng datos. Ngunit sa diwa ng operasyon, ang ganitong pagtataya ay hindi pag-iwas. Ito ay paggalang-paggalang sa mga pangalang maaaring hindi pa naidugtong sa numero at sa mga pamilya na naghihintay sa tiyak na balita. Sa panig naman ng mga kaswalti sa hanay ng nagligtas, kilala na may iilang buhay na ibinuwis. May 2 sundalo mula sa hanay ng mga ranger na hindi na nakabalik. May mga gerilyang Pilipino na nasugatan at may ilan ding nasawi sa harap ng tulay at kalsada, at may iilang bihag na hindi naabot ng oras. Ang mga pangalang iyon ay dapat dalhin sa kwento, hindi bilang madilim na nota, kundi bilang matibay na haligi kung bakit ang pagsagip ay may tunay na bigat. Sa antas ng mas malawak na digmaan sa Pilipinas, ang pag-ahon ng mahigit 500 mula sa kabanatuan ay nagbigay ng tibay sa puso ng marami. Sa panig ng alyado, naging tanda ito na ang malalalim na latay ng mga nakaraang buwan ay maaaring malunasan ng maayos na pagsasanib puwersa. Sa panig ng mga Pilipino, ipinakita nito na ang kaalaman sa sariling lupain, ang hikayat sa kapwa, at ang pagigting ng ugnayan sa mga baryo ay may bisa sa harap ng hukbo at kanyon. At sa harap ng pandaigdigang opinyon, ang balita ng pagsagip ay nagbukas ng tanong tungkol sa kalagayan ng mga bihag, nagpatibay sa pangangailangan ng madali ang pagkilos, at nagbigay diin na ang paggalang sa buhay ay hindi dapat maligaw sa anino ng anumang utos. Kung huhulagpusin pa ang pagtingin, makikita ang mga aral na maaaring dalhin kahit lumipas na ang mga dekada. Una, ang elementong sorpresa ay hindi lamang pag-atake sa hindi inaasahan. Ito ay paglalagay ng atensyon sa isang lugar upang makapaglayag ang mahalaga sa kabila.
Ang P-61 ay naging simbolo nito. Ingay na hindi nanakit, ngunit nagbigay daan. Ikalawa, ang paglinlang na mabuti ay hindi panlilinlang sa katotohanan, kundi paraan ng pagligtas. Ilihis ang tingin ng panganib upang ilipat ang buhay sa ligtas na daan. Ikatlo, ang lokal na talino ay hindi kapalit ng malawak na plano, kundi gulugod nito. Kung walang gerilya at taga-baryo, mananatiling mapalamang ang lugar, hindi daan. Ikaapat, ang paghahanda sa pag-ahon ay dapat kasing inam ng paghahanda sa paglusob. Tubig, tela, kargang banig, at tahimik na kamay. At ikalima, ang koordinasyon ay hindi nalilikha sa isang gabi. Ito'y bunga ng mahabang panahon ng pagtitiwala at pag-aaral kung paano kikilos ang isa para sa isa pa. Hindi maaaring ihiwalay ang laban na ito sa mas mahabang kasaysayan ng Pilipinas mula 1896 hanggang 1946. Sa dulo ng ika-19th na siglo, kumislot ang diwa ng bayan para sa sariling pamamahala. Sumalubong ang mga pagbabago, tunggalian, at pangakong bubuuin pa. Dumating ang digmaan na pandaigdig at binukas ang sugat na dumaan sa mga lungsod, bukirin at pamilihan. Ngunit kahit sa ganoong bigat, gumalaw ang pagnanais na umusad tungo sa isang kalayaang hindi lamang legal, kundi praktikal ang kalayaang mabuhay, ayon sa sariling ritmo ng araw at gabi. Ang kabanatuan ay naging maliit na modelo ng ganitong pagnanais. May plano, may lakas ng loob, may komunidad, at may paniniwalang kahit anong liit ng ilaw, kung ipoposisyon ng tama, kayang buksan ang pinto. Sa kalinawan ng pagbabalik tanaw, mabuting talakayin ang pagitan ng mito at katotohanan. Kapag ang sining ay nagkuwento, minsan lumalakas ang tunog ng sapatos, humahaba ang takbuhan, at pumoporma ang mga eksenang lumilihis sa sukat ng realidad. Pero sa kabanatuan, ang tunay na drama ay nasa katahimikan. Sa paggapang na halos walang tunog, sa usapan ng mga kamay sa dilim, sa pagpili ng isang magsasaka na paupuin sa kariton ang estranghero bago ang sarili, sa pagbuhat sa isang taong hindi kilala ngunit kababayan sa pagdurusa. Kung may pagkakaiba ang pelikula at tala, dapat igalang ang tala, ang bilang na maingat, ang pangalan na tumpak, ang papel ng bawat isa, ranger, scout, guerrilla, at sibilyan na laging malimit iisang pangungusap lamang sa mga ulat, ngunit nagkaroon ng buong gabi ng pagpupunyagi sa katunayan. Magandang ilarawan para sa mga susunod na henerasyon ang pag-iral ng mga payak na bagay sa gitna ng malaking laban. Halimbawa, ang banig. Sa karaniwang araw, ito ihigaan. Sa gabing iyon, ito'y andamyo ng paglikas, saklay ng mga buto, tulay para sa dalawang katawang parehong pagod. Ang kalabaw, sa bukid, ay kasama sa araro. Sa gabing iyon, ito'y kasama sa pagligtas, walang ingay na hayop na marunong sumunod sa hudyat ng tali at haplos. Ang sabaw na mainit, karaniwang laman ng kumukulong kaldero, naging panibagong linya sa pagitan ng panghihina at pagbangon. At ang tubig, pinakasimple sa lahat, naging pambungad sa isang umagang hindi pa sumisikat ngunit nararamdaman na sa balat. Mahalaga ring tandaan ang mga lugar na tahimik na naging saksi. Ang pilapil na tinahak ng unang hanay ay malamang maglalaho sa anino ng mga susunod na ani. Ngunit sa gabing iyon, ito ang naging daang tinahak ng daan-daang yabag. Ang tulay na sumalo sa putok ay maaaring mapalitan, ayusin o pabayaan. Pero sa talaan ng isip, ito ang humawak sa oras na kailangan. Ang kubong may lamparang langis na nagbigay liwanag sa bandang huli para sa isang sugat ay baka naging ibang tahanan na. Ngunit sa kasaysayan ng buhay, ito ang naging silid ng muling paghinga. Ang mga lugar na ito, kung mangingitian at babalikan, ay magpapaalala na ang tagumpay ay nabubuo sa pinong guhit ng mapa at sa payak na gamit ng araw-araw. Sa pagdaloy ng panahon, umalis ang mga usok ng labanan at ang mga taong minsang nakahiga sa kariton
ay bumalik sa iba't ibang direksyon. Ang ilan ay muling nagturo, ang iba ay lumakad ng dahan-dahan sa pagitan ng mga tindahan. Ang ilan ay yumakap sa mga anak at apo na tumatakbo sa patio. Sa kanilang tahimik na alaala, may mga gabing bumabalik. Ang ugong sa langit, ang malamig na hamog sa braso, ang kamay na umalalay sa pagbangon, at ang busina ng malayong sasakyan na hindi na umabot. Sa bawat maalwan na hapunan at bawat tahimik na siyesta, may saglit kung kailan iniisip kung paano kaya kung hindi natuloy ang lahat, kung hindi na itulak ang gate, kung hindi na ihanda ang kariton, kung hindi na iangat ang upuang may banig. Sa pagtanaw na iyon, guminhawa ang loob, natuloy ang lahat, at sa pagtuloy, may buhay na dumugtong sa oras na akala itapos na. Makabubuting kilalanin din ang mga hindi nakikita sa larawan, ang mga nag-ayos ng sinyas, ang nagbilang ng boses, ang nagkwenta kung ilang basong tubig ang kakailanganin sa 30 minuto, ang naglagay ng latag sa gilid ng daan para kung may matisod ay may sasalo, ang nagbitbit ng dagdag na tela para sa taong nanginginig. Hindi ito mga tungkuling nakalista sa dagdag na pahina, ngunit kung wala ang mga ito, maghihiwa-hiwalay ang magandang plano. Sila ang balikat sa gilid ng entablado, ang kamay na nag-aabot ng panyo bago may umiyak, at ang paalala na sa guluman ng panahon, may mga galaw na nananatiling mabuti at maalalahanin. Mula rito, tatawid ang kwento sa mas malawak na landas ng kalayaan. Noong 1946, kinilala ang soberanya ng Pilipinas, at ang pagdiriwang ay may kasamang buntong hininga ng pagkaunawa. Ang kalayaan ay hindi puting pahina, kundi kwaderno ng napakaraming titik, ilan ay pantay ang sulat, ilan ay may mantsa ng luha, at ilan ay bilis ng pulso. Ang kabanatuan ay isang pahina sa kwadernong iyon. Malinis ang layunin, maselan ang baybay, at malinaw ang pangungusap na nais ipabatid. Kapag itinuro ito sa bata, maiintindihan niya ang kabutihan ng pagtutulungan. Kapag inilahad sa nakatatanda, mararamdaman niya ang timbang ng oras at sakripisyo. At kapag pinakinggan ng lahat, babalik ang damdamin na ang kasaysayan ay buhay hindi nasa lumang pader lamang, kundi nasa paglalakad ng araw-araw. Sa paglapit sa pangwakas, mainam bigkasin ang mga bagay na hindi dapat kalimutan. Una, ang papel ng bawat Hanay Rangers, Alamo Scouts, Gerilyang Pilipino, at pamayanan ay magkakatimbang kung tama ang pag-intindi. Hindi na tinak sa isang bandila ang tagumpay, ito'y kumapit sa maraming kamay. Ikalawa, ang pagkilala sa pinsala at kabayaran ay dapat katabi ng salaysay ng tagumpay. Ang 2 sundalong hindi na nakabalik, ang mga gerilyang nalagas, at ang mga bihag na hindi na isalba ay bahagi ng kabuuang larawan. Ikatlo, ang pag-alam sa tunay na bilang ay masinop na proseso. Sa halip na itarak ang isang digit na tila bato, mas mainam ang paglapit na may pag-iingat, mahigit 500. Ika-4, ang paghahanda sa kapayapaan ay kasing halaga ng paghahanda sa laban. Ang tubig, banig, at sabaw ay kapantay sa gabing iyon ng tore, gate, at pasabog. At ika-5, ang pagkukwento mismo ay may pananagutan. Sa bawat pagsasalaysay, buhay ang ibinabalik sa alaala at kapanagutan ang magtapat sa detalye. Sa dulo, isinasara ng kwento ang pinto, hindi upang ikandado, kundi upang ipakita kung paano ito muling binuksan. Sa gabing iyon, binuksan ang piitan hindi ng isang susi lamang, kundi ng maraming susi. Ang susi ng plano, susi ng tapang, susi ng pakikipagkapwa, at susi ng pag-asa. At nang tumakbo ang Hanay palabas sa mga pilapil, hindi lamang paa ang gumalaw. Gumalaw ang isang ideya na sa pinagsamang lakas ng isip, puso at komunidad, ang imposible ay maaaring hagkan ng liwanag. Sa huling sulyap, maaalala ang ugong sa langit, ang pagputok sa tulay, ang banig na umuuga, at ang basong tubig na ipinasa
sa isang taong halos mawalan ng boses. Kasunod nito, ang umagang hindi pa ganap, ngunit sapat upang maramdaman ang init sa balat. Ang gabing iyon ay hindi na mauulit sa parehong paraan, ngunit ang diwa nito ay maaaring manatili. Sa oras ng pangangailangan, may puwersang tahimik na kikilos. Sa oras ng pagdududa, may kamay na mag-aabot. At sa oras ng panganib, may planong gagabay mula dilim patungo sa liwanag. Sa kabanatuan, binuksan ang piitan at sa paglalakbay ng bansa, tumakbo ang liwanag patunay na ang kalayaan ay hindi basta dumarating. Ito ipinagtutulungan, ipinagpaplanuhan at ipinaglalaban.